Nako, dito sa video na to, butatanan naman ho itong si Auntie Claire. Ibang klase ho talaga tong ali na to. Hindi ho sila magkanda o gaga ngayong mga panahon na to kung paano nila baluktutin ang naratibo. Pahiya ho siya dyan sa interview niya na yan sa 1PH. At dito ho sa video na to, papasadaan din ho natin, napakaganda ho ng episode na yan ng Vox Populi dyan sa Sunshine Broadcast. Kung gusto nyo mapanood ang kumpletong talakayan ng mga banateros dyan sa Vox Populi, punta lang ho kayo dyan sa Sunshine Broadcast. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ibang klase, napakarami ho nilang tinalakay na talagang ito ho yung mga hindi binabalita ng mainstream media. At ito namang ating DTI Secretary, talagang di pa ho siya makamove on. Hindi pa ho siya makamove on dito sa 500 pesos na Chibuena package. Ngayon ho mga kababayan, dahil nga hindi ho talaga kaya yung sinasabi niya na 500 na Noche Buena. Keso bili na lang daw ho tayo. Marami naman dyan sa tabi-tabi na 500 peso bilao package. Palakpakan. Ibang klase ho talaga yung IQ ng ali na to. Hindi na, dahil alam niya na hindi talaga tatagos yung 500 piso para dyan sa Noche Buena na yan. Bili na lang daw ho tayo ng ang tawag dito, bilao. Good luck na lang kung kakasya yan. Ilan? 2 pirasong Shanghai, kapirasong spaghetti, 2 anak ng Petrang Garapata. Madam, itikom nyo na lang ho yung bunganga nyo kung wala kayong matinong sasabihin. Hindi ho kayo nakakatulong sa administrasyon ni Marcos Jr. para sabihin nyo, yung 500 piso na yan, kasya na sa isang family of 4. Iniisip po kasi nila, yan kita nyo naman, talagang ang presyo ng mga pangunahing bilihin, napakabababa, napakaganda ng ating ekonomiya. 500 piso, talagang kasya na yan sa family of 4 para sa papalapit na Noche Buena. Yan ang naratibo nila Sa sobrang ganda ng ekonomiya, sa galing ng pamamalakad ni Marcos Jr., 500 piso, kasya na sa Noche Buena ng 4 na miyembro ng isang pamilya. Diba? Kaso hindi ho talaga pwedeng mangyari yan. Kaya naman, rerekta ho ngayon tayo dito sa interview nitong si Auntie Claire dyan sa 1PH. Game! Yes, good afternoon, Sherry, at sa lahat ng mga kababayan natin nanonood sa inyong programa. Huwag kang galit. Mamaya ho tayo sa Banateros. Malupit nagkahamunan Hinahamon ho itong si anong pangalan ito? Itong si Charis, si Sandro Marcos. Ano po ang pahayag, reaksyon ng palasyo ukol nga po dito sa pagbibitiw ni ICI Commissioner Babe Singson at ang kanyang mga nasabi na frustrations? Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa ginampanan po ni Secretary Babe Singson na siya po ay talagang magaling na isang opisyal, mapagkakatiwalaan at alam naman natin na malinis ang kanyang records pagdating sa mga kanyang trabaho. So, kinalulungkot nga po na hindi nakakayanin ang kanyang kalusugan at siya nagrereklamo patungkol sa kanya. Hindi. Anong kalusugan? Alam naman ng sambay ng Pilipino ang dahilan kung bakit sila umalis. Kanyang kalusugan at nakakalungkot po yun. But still, nagpapasalamat po tayo sa kanya. Yuse Claire, base po sa aming pakikipag-usap sa aming panayam kahapon kay Commissioner Babes at ngayon din po kay General Azurin, budget ang problema. Nakakarating po ba ito sa palasyo na lahat? Siyente mano, itong si Cheryl, sinoplak niya kagad. Hindi kalusugan ang problema nitong si pangalan ito, nitong si Babe Singson. Ang problema, budget. Wala silang pera, kailangan nila ng... Akala siguro nitong si Babes, agos ng pera yan. Kasi closed door, kailangan talagang pag-usapan yan at talagang yung mga papatawag natin dyan, lahat ng kumita dyan sa kabalbalan na yan, di ba? Ang problema kasi, wala atang gustong magpadugo Lahat po sila ay nag-aabono out of pocket po at hinihintay pa rin ng budget para maibalik yung kanilang mga nailalabas po na pera. Actually, according to DBM, as early as September, may saro na po. Nagkaroon lang po siguro ng issue para doon sa tinatawag natin modified disbursement system para po yung sa paggagawa po ng bank account para po maibigay po yung pagkaan po na-release po yung NCA, yun po yung budget. Ngayon po, maipapaliwanag na rin po at masasabi din po ni Atty. Hosaka na yung budget po ay nasa bank account nila. Okay. Kasi wala na, nag-resign na wala na. Nakananto ko, stress na nga yung mama, di ba?
hindi na nga makatulog. Mayat maya ang bisita sa ospital. Tapos wala pang pera. Hindi naman pwede yun. Klaro naman po ni Commissioner Babes na because it's a new agency, may mga kailangang papeles na pagdaanan, they need to create new bank accounts, and then the signatories. So masasabi po natin yung si Claire na planchado na yan at marirelease ba talaga or mababalik na yung mga inabono nila ngayong buwan ng Disyembre bago matapos ang taon? Pasalamat naman po at maliwanag din po kay Secretary Babes bakit ganun po hindi agad na ibigay yung budget because nga kailangan marami po mga dokumento na dapat gawin para nga po dito sa bank account. At ngayon po na ayos naman po, nandun na po yung budget sa kanila. Ayun po. Naibigay na po. Naibigay na yung buong 41 million, Yusek. Yes po. Apo. Bakit kasi hindi pa binigay? Nasa sa inyo naman eh. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, nasa inyo na pala ba? Ba't inano nyo pa? Bakit umabot pa doon sa kailangan pang mag-resign nitong si Babe Singson? Kayo talaga dyan. Dapat ni Sentimano, pagkakuha ninyo, binigay nyo na kaagad. Ano bang balak nyo dyan? Ninokay nyo pa. Kayo dyan sa Malacanang, mga walang ya talaga kayo. Opo. Kailan po ito naibigay? Ito pong December, matapos po maayos yung mga MDS. So maibabalik na po. Alright. Ano rin po ang tugon ng Pangulo sa panawagan na i-certify as urgent ang panukalang bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang ICI? Parang patapos na po yata ang mga batas na nila. So, tingnan na lang po natin kung ano po nilalaman ng version. May sinasabi po si Ombudsman Boying Remulla, Yusek, na 1 o 2 buwan na lamang ang natitirang panahon ng komisyon. Nangangahulugan ba na bubuwagin na po ang ICI early next year? Sa ngayon, Ms. Cheryl, wala pa pong naipapaabot sa atin na gano'n. Tingnan po natin, wala pa po talaga sa atin napapaabot. So paano po tinitiyak ng Malacanang na walang magiging delay sa pagtutok dito sa anomalous flood control projects kahit na kagaya po niyan, by December 15, bakante na po yung posisyon ni Commissioner Babes. Tapos, though, yung isang malaking issue na budget, sabi nyo nga po, nasa komisyon na, yung 41 million pesos. Pero, yung itong sinasabi ni Ombudsman Boying na 1 to 2 months, na hindi rin alam po ni General Azurin, paano po kaya mapapanatili na mataas ang moral ng ICI? Nakikita naman po, kahit po ang Pangulo mismo nagre-report kung ano po ang update, dahil tutok po mismo ang Pangulo dito. Hindi po to pababayaan ng Pangulo. Gusto niya po, di ba, sinabi niya rin at pangako niya, sinimula niya to at siya din po ang magtatapos ito. Gusto niya po talaga na mawakasan itong issue na to para mapanagot ang lahat ng sangkot. With all these issues nga po on ICI na hinawakan ng tao na ito ang makapagbibigay ng hustisya para po sa sambayanan na nanakawan ng mga itong mga tiwaling officials and mga contractors, ano po ang inyo na lang huling iiwan na mensahe sa bayan? Ako na para dito kay Auntie Claire. Ang huling mensaheng iiwan lang sa bayan tuloy-tuloy lang ang pag-twist ng naratibo, pagpapakalat ng kabalbalan sa Pilipinas at tuloy-tuloy lang yung pag-i-insert sa 2026 budget at pag-aaralan nila kung paano makukuha ang mga insertion na yan, yung mga program appropriation na yan na hindi makikita na sa bayan. Di ba? Yan ang mensahe nitong si Auntie Claire. Panigurado, ganyan ho kalalabasan niyang kabalbalan nitong ali na to. Ngayon naman irerekta na ho tayo dito sa matindi ho itong mga kababayan. Siyempre pagka Banateros ang bumalagbag, talagang malupit yan. Palakpakan ho muna tayo. Yun. Ang bumibida, Yung asawa eh. yung asawa. Oo. Si Marcos walang parang, ayoko namang sabihing, Tanga. Oo. hindi, wag namang ganun. Lulong sa Nasa happy place. pagtulog. Sabihin yung... Wala sa ulirat. Oo, wala sa ulirat. Siguro sa haba ng tulog niya, paggising niya, haharapin niya kami. Gusto niya matulog ulit. Parang, alam mo, nakakausap ka na ng bagong gising na tao? Oo. Parang yung utak wala pa sa wisyo. Wala Parang na. ganon. Parang ikaw, pag hindi ka pa Oo, nagkakape. pag di pa ako nagkakape, high blood, ganon, di ba? So, parang ganon si Marcos. Kaya feeling ko talaga, si Romualdez ang lahat na to eh. Si Marcos yung tipong tuturuan mo lang.
Oh, ito, ganito gawin mo, I-approve ganito. mo lang, Oo, i-approve ganyan. mo lang. Approve mo lang to, ayusin mo to. Eh, syempre, pag ikaw naman, lulong din. Si Romualdez, lulong din yan eh. Sa kapangyarihan. Diba? Lulong sa kapangyarihan, lulong sa kanyang, ako ang ano dito, ang hari. Ganon. So, alam mo yun, medyo pinipitik-pitik niya si Marcos na kaya ko to, kaya kong gawin to. Pero Kasi, dagdagan ko yan, ha? Dagdagan ko lang. Inaano niya, ina-acknowledge mo yung sinasabi ni, ni Toby Chanco na, si Romualdez at saka si Zaldico talaga to. hindi, si Romualdez talaga, Oo. Zaldico and Marcos, talagang ginagamit lang niya. Okay. Pero, it doesn't mean hindi sila masama, ah. Nagkataon lang si Marcos, Weak talaga. weak, tapos, okay din siya. Sige, gawin natin yan. Kailangan natin yan. Yun. Ako naniniwala ako dyan. Okay? Pero dagdagan ko. Kasi posible ang nagmamanipula kay Bongbong ay yung mga nakapaligid. Pero hindi po pwedeng hindi kasama si Sandro sa arkitekto. Kasi sila yung tinaguri ang pork barrel kings eh. Diba? So, malaki ang sabuatan. Kung hindi man si Bongbong, si Sandro, sila yung malaki ang insertions. Yan. Bukod oo. sa insertion, may nabalitaan pa tayo yung allocables. Ayun pa, yung sa... Pero pabatiin muna natin yung bagong dating. Sorry kasi kasalanan ni Marcos lahat na eh. Kasi siya, ganda. Nakuha ako eh. Alam niyo simula ako kailangan nila hanggang Bacoor. May nakakarinig eh. Karakol, lahat ni Karakol. Sorry late ako Ano daw? Karakol. Karakol. Nagkakaroon na Ayun, linawin mo kasi iba dating sa labas eh. No? Karakol. Alam mo Sa kalsada. Parang gano'n. Pero puro santo. Gano'n. Kaya. Sorry late Ano ko pastor Ayos kasi yung subtitle medyo. Nakamukha naman malinaw ba? At yung idagdag ko lang doon, yung sinasabi ni Bay, sinabi din yan ni Amy Marcos bago mag-halalan eh, na ang nagko-control ng desisyon ng lahat ay si Lisa at si Romualdez. Tsaka sinabi din ni VP Sara yan. At sinabi rin ni BP Sara yan, Oo. at sinabi din ni Amy Marcos na maaga pa lang, bata pa lang, bulok na si Sandro. Ayun. So yung sinasabi ni Coach Oli, maaaring pwede din yun talaga. Kasi sinabi ni Merong bago si Master Judea, sinabi ni VP Sara, Oo. noong kampanya, nasa aeroplano sila ni Martin Romualdez, wala daw budget. Ayun. Okay, sabi ni Martin Romualdez sa kanya, pag nanalo tayo, O supporto natin ha, ano ho kayo. Alam ko may ina-upload din to doon sa Banateros YT channel. Banateros. Oh. At tama, ina-upload din ho ito. Mag-subscribe din ho kayo dyan sa Banateros YouTube channel. No? Para pagka meron hong bagong episode itong Vox Populi, mapanood nyo ho kagad. babawi ako. Yun pa. Babawi tayo. So mukhang maganda yung sinasabi ni Banat. Go. Yung bawi pala, babawiin sa kaban ng taong bayan. Yun din ang At sinabi ni nagulat Tay. ako kay Sandro Marcos kasi hindi ko inaasahan na siya pala yung number 1 na may pinakamalaking pundo na nakuha. Batang-bata pa eh. Sa allocables nila. na. Yun nga. Siya ang pinakamalaking nakuha na budget. Nasa 15 billion ho ata kung di tayo nagkakamali. Ang Siya liit ng pinakamalaki. population nila, tapos sila yung pinakamalaking budget. Doon pa lang may mali na eh. And Mali talaga, same mali. thing kay Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, lahat ng mga constituents, alos karamihan, hindi naman lahat, nagre-reklamo sa kalsada. So ibig sabihin, saan napunta yung napakalaking pera Tsaka na now, kukuha? it makes sense kung bakit natanggal si Tebes, natanggal yung iba pang mga congressman, tapos siya lahat ang pumalit. Oo nga eh. Kasi itong mga natanggal na to, Banat ba, malapit din to kay Martin Romualdez no? Parang ginawa nila, mga kurakot din tong mga to. Hindi pwedeng may ibang makikihati sa amin. Kami na. Pero narinig niyo yung interview kay Sandro? Ito matindi. Pumayag na siya magpa-drug test. Talaga? Oo. Executive session. Executive session. Bawal live stream. Akala ko pa Bawal naman. live stream. Akala ko pa naman parang di ko ata alam yan. Di ko ata napanood yan eh. Ano kayo pala executive session? Yun ang problema natin dyan. Hindi, pero matindi yung yung meron lumabas na na kasi tinanong si ano ba yung pangalan na nag-resign? Sa Sino ba? Hindi, sa ICI. Si Dave Singson. Dave Singson. Tinanong niya daw si Sandro, sinabi niya, saan mo maganda dinala yan. yung insertion? Yun. Ay, delikado. Wala mo yun ang naging dahilan. Grabe, dyan. sabi ko, yun ang dapat ilabas. Yun ang dapat
Yun daw ho ang naging dahilan kung bakit ika nga napabitiw ng wala sa oras itong si Babe Singson. Ay, Babe Singson tama. Saan mo dinala yung insters? Sagutin. Hindi ko maintindihan kasi pumasok siya, nagpa-executive session, tapos sasabihin niya, sige, i-play nyo. Pwede nyo i-play. Diba? Kung gano'n naman pala, ba't ka pa nagpa-executive? So, ibig sabihin, pinili lang yung mga ilalabas. Kaya nga kung talagang matapang ka, Sandro, blue ribbon ka humarap. Yun. Naku. Tapos Speaking of blue ribbon, ano nangyari dyan? Wala na. Pink ribbon Walang iya talaga to si Ping Lacson, no? Pink ribbon. Pink yun. Ang yabang-yabang pa na pagbalik ng Senado, babalik blue ribbon isang beses. Pasabog daw siya. Oo, biglang Puro pasabog Hindi pa natapos yung yung pasabog niya, hindi nung pagbalik kasi nung Blue Ribbon Committee, biglang nagpasabog si si Zaldico, tapos wala na silang counter. Sila, no? Biglang nawala na yung Senate Blue Ribbon Committee, pero maganda tong tong pinunto ni Banat Bay patungkol doon sa allocables sa insertion. Kasi may insertion, pero nung tiningnan yung yung mga proyekto na nailagay sa distrito niya, hindi tumugma doon sa insertion niya. Yes. Ngayon, ang sinasabi niya na hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico kasi nga ito lang ang napunta sa proyekto ko. Pero nakalagay sa GAA yung insertion na yon galing mismo sa kanya. So legit talaga. Legit. Ang ngayon, maganda yung tanong ni Babe Singson, saan mo dinala? Kasi malabo, 1/3 lang daw ng halaga ng mga proyekto na nailagay sa distrito niya, yung actual na dami ng insertion niya. Kaya ang tanong sa kanya, saan mo inilagay? Ang sagot niya, hindi totoong sinasabi ni Zaldico. Pero nasa GAA yun yung insertion niya Ganon din yung insertion ni BBM na 100 billion. Nasa GAA din yun Kinonfirm ni Ping Lacson yun So pinapaikot tayo, no? Parang hindi niya talaga sinagot. Basically na kung papatunayan, ang dali naman, ito yung tulay na napagawa namin sa insertion, itong tulay. Ito, diba? Hindi naman masama insertion Parang ganyan kay Pulong. Diba? Nung tinanong siya, eto, naglabas siya ng dokumento, pinakita yung picture, pinakita yung video, ganun lang kadali. Kaya lang, pinakita nilang pinagawa, yung sa Davao. China yun Ang ano nga niya, partner, ang sinasabi nga ni, ni itong batang Marcos, na hindi totoo yan. Kasi, makikita nyo sa listahan, may mga proyekto na naka-allocate sa Davao. Hindi naman, alam nyo naman kung sinong nakatira sa Davao. Yes. So parang sinasabi nila, hindi ako maglalagay ng proyekto dyan, so peke yan. Kaya nga misleading. Kaya nga halatang halata siya doon pa lang sa pag-volunteer niya na umatin siya sa ICI. Bakit ka magbo-volunteer sa ICI mismo? Tatay mong gumawa diyan. Correct. Unang-una, advantage yan kasi parang sa sa basketball, home court advantage. Tsaka tatay mo, tsaka executive session yun pa. Nga Tapos sasabihin niya, ako nagbo-volunteer ako pumunta dito kasi gusto ko patunayan. Hindi, sa sa Blue Ribbon para magkaalaman. Matindi example niyan. Halimbawa, yung barangay. Diba? May nareklamo, mandurukot. Pangalan, J. Guevara. May mandurukot doon, J. Guevara. Mandurukot, J. Guevara. Naku po. Tapos, ang ginawa nung tatay ni J. Guevara, sige, para malaman natin ng katotohanan, imbestigahan siya ng nanay niya. Yun. Tapos, biglang, ano sa tingin niyo mangyayari? Ipapawalang sala si J kahit may ninakaw. Diba? Kakampi kasi yun, nanay yun mismo Parang ganun ang nangyayari sa ICI Gumawa ng investigating body, independent daw kuno, tapos yun na mag-iimbestiga dun sa gumawa. Ano ba yun? Pero ang pathetic, no? Isipin mo, after 2 months, nagdedelikado na. Bubuwagin ng ICI. Yun ang nakakahiya doon. Ibinuo mo ito para sabihin mo sa Pilipino na may ginagawa ka. Tapos, saglit pa lang, mabubuwag na. Binuo mo itong komisyon na ito na hindi mo pala pinondohan. So, mambubudol talaga ito, no? Pero papaltan daw mga abogado. Hindi, pinondohan naman. Binigyan na sila ng 400 budget. Kaso, ang higpit nung hawak doon sa 400 million na budget nila, kung hindi pa nag-resign si Babe Singson, hindi pa nila papakawalan. Hindi pa ibibigay dyan sa ICI. Kasi, sa bagay, may budget yung ICI, walang budget yung ICI, wala akong matinong lalabas yan. Yun ang sigurado natin dyan. Nagsayang lang ho tayo ng 400 million. Bakit?
Wala naman silang kapangyarihan. Nakita nyo sa lahat ng hearing. Pagka sinabi ng resource person, ayaw kong mag-live stream tayo, wala nang magagawa. Wala nang pagagawa. Unlike sa Senado, hindi pwede. Hindi pwede. Mag-usap muna tayo. Pagka umabot tayo dun sa punto na kung saan kailangan na natin ni executive session yan. Actually, ang issue na yan, dapat talaga televise yan. Kasi pera ho ng sambayan ng Pilipino pinag-uusapan natin dito. Hindi ho kagaya nung merong threat sa national security, makokompromise ang ating national security o kung ano pa man yan. Na possible siguro state secret yung hindi for public consumption yung pero yan kumbaga nakawan ang nangyari diyan di ba? Hindi naman yan na threat to national security. Ano nga yan kumbaga yan ang makakapagpalaya sa sambayan ng Pilipino, yan ang magbubukas sa kamalayan ng bawat isang Pilipino na dapat nang buwagin itong bulok na sistema na to pagdating sa kung paano balangkasin ang budget taon-taon. Si Gadon, Trillanes daw si ipapasok. Palsis, tsaka si Claire. Si Trillanes, sasama na nila. Para talagang Yung maganda. mga abogado yun. Kanin Magsusuntukan naman. Si Gadon, di rin naman abogado na yun. Wala na palang Basta lisensya maingay, yun. pwede nang ilagay doon. Kayo talaga. May ganyan yun, si Palsis. Yung nakakalawa yung mukha nun ang pogi. Meron sila makla Sinasabi niya daw. Galit na daw siya kay Lacson. Ano naman, kasi medyo nagulat ako kay Lacson malambot. Medyo umiinit ang mata ko sa kanya. Wala ako nakatwet na naman ako Si Pink Lacson yan. Pink Lacson na siya? Oo. Kakamping no. Hindi, alam mo ba kung bakit? May gift to Biometer. Hoy. Akala ko kumbaga sa third eye. Malalaman niya kung biometer. Malalam naman ko May may aparato na ginagamit to Baklameter. yung kasamahan nga natin, naamoy niya na hindi natin naamoy dati. Teka, sino yan? Namin ko to Naway mo. Namin ko Secret Mga natin ganun yan. mukhaan, alam ko Secret natin yan. Pag kumakanin siya Uy. parang bakulang ako nito Parang iba. Pero yun nga, yung kay Sandro Marcos, nag-volunteer daw siya magpunta rito. So, matapang daw siya. Pinalaki daw sila ng disente. Ni Auntie Claire. Pinalaki ng disente at matapang. Marap sa Alam mo, fake news si Claire. Ito obvious na obvious. Sandali. Masama ugali nito Pinokus pa niya yun Nakita ko sa reels. Pinokus niya siya gumaganong. You love it. Fake news si Claire. Alam niyo kung bakit fake news si Claire? Ba't makorap ng korap kasi to? Parang si Jay Guevara, beautiful eyes ng beautiful eyes. Pero yung itsura niya dito sa nung humarap siya sa ICI, mga bossing, wasted, no? Parang di mo alam kung lasing o puyat. Gargado Akala ko ako na yung pinakamalaking eyebag sa lahat ng mga Pilipino. Tinalo ako ni Sandro dito. Titingnan niyo yung eyebag niya yan Panay ang korap. Wala Wala nagbo-beautiful eyes lang. Ganyan yung anak ko dati. Hindi, alam mo coach, alam mo yan, pag puyat, yung mata mo tuyo So pikit ng pikit siya. Baka tamang pikit. Yun ang ganun, no? Ngiwi-ngiwi na rin, Lunok ng lunok. Hindi nang humingiwi, gumagalang. Papunta na dun Papunta na rin dyan dun. Pero ang tapang pala nito, no? Paano naging matapang to pag dating sa corruption, pero sa drug test, walang katapang. Papadrug test na nga yung executive session. Na drug test. Sa pagharap sa ICI, matapang siya. Lakas talaga mang Alaska nitong mga banateros. So pagka sinalansan ka talagang hindi pwede dito si Sandro Marcos. Kung ka, iiyak yan dito sa mga banateros. Sa hair follicle. Yun na. Pero alam nyo, mali yung sinabi ni Claire Mali. Doon pa lang kita nyo, fake news na si Claire. Proud daw. Na pinalaki daw ng maayos to. Yes. Hindi na ba ito pinalaki? Pinalaki daw ng tama. Maliit pa rin hanggang ngayon. Ano pinalaki? Pocholi, pinalaki daw to ng tama. Hindi. Alam ko, baka pinalaki may tama. Kasi kung pinalaki ng para tama si Sir yan, Jack, may tama din. Malala meron Si Sir malulunok Jack talaga, pinalaki tong may tama. Malala meron mas malulunok kay Marcos. Oo naman.
Sa atin na lang magpa-interview si Sandro. Yan. Kung talagang matapang siya. Tutuguin English yan. Kahit na, mag-Inglesan kami. Oy. Marunong naman ako pag marunong ang kaharap ko eh. Talagang to si Jay malupit O sige. Talaga, kung talagang matapang si Sandro, harapin niya yung kung ano yung mga itatanong natin. Magpa-interview siya sa atin. Kahit Zoom. Di ba? Ikaw, ibig sabihin dito, iniimbitahan mo siya. Iniimbitahan natin dito siya. sa ICI, nagkusa siya. Yes. O kung halimbawa, ikaw, ako nga, sabi ko nga bahay ko. Pumunta ka rito para makikain. Hindi ka naman nagsabi. May papakain ba ako sa'yo? Yun ang problema. Wala. So, ganun din dito sa ICI. Pumunta siya dito sa ICI nang hindi naman siya iniimbita ng ICI. Ibig sabihin, yung ICI walang nakahanda na itatanong sa kanya. Correct. So, anong klaseng pagyayabang yan? At dapat ilabas nga yung sinasabi kanina ni Bay na saan ginamit yung insertion. Yung sa wala insertion. hindi na pinakita yun Simple rules of life, no? Don't go uninvited. Pero siya nagpunta siya, walang paalam. Malabo, parang ilagay natin doon sa setting na sa setting na korte. Pwede bang pumunta ka sa korte ng basta-basta, tataas kamay ka na magsasalita? Kasi alam mo ba ginawa niyan? Anak sa naman Helen. May power yan. Alam niyo ba yung kasabihan? May kasabihan na sa Pilipinas na humihiram ng tapang sa alak. Ito si Marcos, si Sandro, humihiram ng tapang sa kapangyarihan ng tatay. Nako. Sabi niya, di ba? My mentor. My mentor is my father. Yan. My inspiration is my father. Oh, yung galing. Mo ba yun? Panat, narinig mo yung English na yun? Bira lumabas yun, magpapasko. Oo, ramdam. Ulitin. Ano sabi? My father is my inspiration. Ayun. My father is my mentor. Oy, ano ibig sabihin ng mentor? Yan ba yung, yung malamig sa bibig? Yung sabi ng tatay niya na, Nak, nakawin mo ang lahat. Sumusunod sa tatay pala. Sinabi niya yan pero nung nakita niyo may isang interview yata, yung video na hinalikan siya ng tatay niya, pinunasan niya. Nandiri siya. Pinaligo Nandiri. Ano ka, parang napapasok ka sa sabi nila, yung mga nagpupulburon daw, pag naanuhan ka ng tubig, para kang napapaso. Hindi, mali naman siya. Hindi naman pinunasan. Di ba, sir? Oo, mali. Ginanon lang. Oo. Tinikman. May naiwan pa. Sayang. Pero dito sa Pilipinas kasi seryoso, no? Yung humihiram ng tapang sa kapangyarihan. Kasi dito sa Pilipinas, yung mga padri-padrino, ito yung isang bagay na dapat mawala Kasi karamihan sa mga tao, nag-name drop ng mga tao, usong-uso yan dito sa Pilipinas. So sana mawala ito. Pero kung isa yan kasi sa mga korupsyon isa part ng korupsyon sa Pilipinas. At sabi nila, matapang daw si Sandro Marcos. Matapang, siyempre, dahil yung tatay mo nagtatag ng ICI. Yung father mo ang naglagay ng mga tao dyan. Mas magandang pakinggan or mas magandang sabihing matapang ka kung ang pinaglalaban mo yung katotohanan. Di ba? Hindi yung pupunta ka dyan, alam naman natin na yung ICI na yan, ginawa lang para pagtakpan yung mastermind. Wala. Alam na ng Pilipino yan. Hindi nila maloloko mga Pilipino. Huwag kayong mag-alala, hindi naabot ng Pasko yan. Sabi nga. Bakit? Magsisi-resign na Kala ko. Balita raw, may mag-resign pang isang... So, ibig sabihin, sinasabi nila na pag magpapasko, may mga makukulong parang iba, Magpapasko, mabubuwag yung ICI na dapat. Bakit sila nagre-resign? Dapat hinintay mo na nila yung bonus. Paano nga magre-resign? Wala nga bonus, wala nga sila. Si Magalong nagre-reklamo nagre-resign. Para kang ang pinapasok sa eskwelahan nang wala kang baon na binigay. Mag-aaral ka ba mabuti nun? Bad trip yun. Di ba? Kaya nga, yung pagpunta naman nito ni Sandro dyan sa ICI, meron din akong nababasa sa social media, inahalin tulad nila yan sa isang, nanbawa ako, estudyante, pupunta ako, pinatawag ako sa principal's office, tapos yung principal, nanay ko. Di ba? Parang wala Wala So ito ang sinasabi nila, ito reaksyonan nyo mga banateros. Ang sabi ni Claire Castro, si Sandro Marcos walang tinatago. Nagpunta sa ICI Si Pulong tumanggi. So buntot mo, hila mo. Kung ano yung ginagawa mo,
Yung repercussions nun, ikaw ang mananagot. Hindi lang naman yung si Auntie Claire, wala nang ginawa yan kundi mang optics lang yan. Propaganda. Kumbaga talagang, yung pagpunta nga ni Sandro Marcos dyan, ang nagbigay ng advice sa kanya, si Auntie Claire, punta ka dyan, parang yung ginawa ng tatay mo yan, yung mahiya naman kayo. Dahil alam na magkakabukuhan na, inunahan na niya. Ngayon, dahil alam niya na mapapatawag din siya, inunahan na niya. Wala akong kaibahan yung dalawa na yan. Ika nga talagang yung mentor niya na si Marcos Jr., kung ano yung nasa playbook nitong si Bangag, ganun na ganun ho ang ginagawa nitong si Sandro Marcos ngayong mga panahon na to. Ano sabi niyo dyan? So ibig sabihin, mas mataas na ang ICI kaysa sa Supreme Court. Ganon. Parang ganon ang gusto nilang sabihin Jay, Ombudsman at saka DOJ. Ombudsman kapag ikaw hindi ka sumunod sa mandato mo, tapos DOJ kapag may kriminal kang ginawa, may krimen kang ginawa na kriminal. Yung Supreme Court kasi yan. Hindi, parang ang gusto kasing iparating ni Auntie Claire na kapag pumunta ka sa ICI, malinis ka na agad. Hindi po. Parang gano'n. Yun talaga. Hindi kasi yun nga. Yun ang pinapalabas talaga. Yun ang purpose ng ICI Ang purpose ng ICI lahat nung matatapang na petawag dito at humarap at i-clear nila. Tapos na. Ano yung clear? Kaya masama nga dyan, ang nagbuo nga niyan, ang nagbuo niyan, nagpondo niyan, ang namili ng tao dyan, tatay niya. Si Marcos Jr. mismo. So, ikaw ba? Ikaw na nga yung nagbuo ng grupo na yan, tapos ilalaglag pa nila yung anak mo. So, malabo yun. Oo nga. Parang nangyari kasi, ikaw yung ikaw yung gumawa ng krimen, tapos ikaw din ang nag-imbestiga. Parang ganun lang nangyayari. Tsaka may dagdag ko, bukod doon sa tatay niya yung gumawa ng ICI, kasi ang punto ni Claire doon, siya, matapang, sumunod, nagpapunta sa ICI. Bakit yung ibang mga inimbestigahan naman, pumunta sa ICI ng kusa? Bakit si Pulong? Nagkusa din naman magpa-drug test. Bakit ito ayaw magpa-drug test? At ang dami ring nagpa-drug test. Even yung mga tuta nila sa Senado, na si Tuta at saka si Pinky Lacson, nagpa-drug test din yan. Bakit? Kung sino yung pinagbibintangan ng adik ayaw magpa-drug test. Yun lang. Diba? So, ang punto nyo pag wala kang kinakatakutan, bakit hindi ka magpa-imbestiga? Ganun din. Kung wala kayong kinakatakutan, ba't di kayo magpa-drug test? Tama. Yun nga. Tsaka kung wala kang kinatatakutan, bakit ka nagpa-executive session? Kung wala ka palang itinatago. Tsaka kinukumpare pa si Sandro Marcos kay Pulong Duterte. Kilala naman natin ng mga Duterte mula noon kung gaano talaga katapang yung mga yan. Tsaka yung tapang kasi inilulugar. Hindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras matapang ka. Etong mga Duterte marunong gumamit ng tapang Alam nila kung kailan ilalabas yung tapang. At etong si Sandro Marcos, medyo pag nakikita natin kung may kending-kending pa nasaan ang tapang doon? Magpa-hair follicle test muna kayo. Diyan sabihin nyo sarili nyo na matapang kayo. Sabi natin, ganito Ganado si Judea, no? Porkit bago yung niya. Alin? Yung tuxedo. Bago? Sana all. Actually, sinuot ko na in advance ko na Ang boy abunda nga tayo. Pero sabi nga nila, daw? Patayin natin, makita naman. Malupit Tapos tumabi ka na doon kay Mangana. Tama na. Hindi ko napagtanto na kalbo na pala si Atty. Sal. Ano sabi mo? Pero ito kasi dugtungan ko lang na maiksi. Ikaw ba naman? Maiksi Maiksi lang. Pupunta ka sa isang gera na alam mo na lahat ng baril nakatutok sa'yo. Katangahan yun. Ambush yun. Ambush yun. Ambush talaga. Yun. Yung hindi, tsaka open naman si Pulong Sinabi naman yun ni Pulong na open for investigation. Ganda ng setup ng mga banateros para lang silang nasa karinderya o nasa harap ng sari-sari stop tapos nagkukwentuhan ng may mic tapos may camera. Ganun lang kasi. Literal, ganito. Huwag na muna tayo magkwentuhan, huwag na tayo magkikita-kita, punta na lang tayo dun sa Vox Populi, doon tayo magkwentuhan. As always, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video dyan sa naging talakayan nila yan. Kung gusto nyo mapanood ng buo yan, punta lang ho kayo sa Sunshine Broadcast. O di naman ho kaya, punta ho kayo dyan sa Banateros YouTube channel. As always, mag-ingat ho kayo lahat ng Pilipinas.